Para pag-usapan tong nakakainis na balita ng pananakit ng Chinese Coast Guard sa Philippine Navy kamakailan, ating pag-uusapan ho yan kasama si Undersecretary Alexander Lopez ho, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek Alex, magandang hari sa inyo. Ay, magandang hapon o magandang tanghali sa inyo, Yusek Aboy at Joshua Garcia. Yusek, At ating mga nakikinig. opo, Yusek, sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal, isang sundalo ng Philippine Navy ang nasugatan matapos umanong hampasin ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa loob ng ating exclusive economic zone. Naman, on the perspective of the National Maritime Council, paano po nyo tinitingnan ang insidenteng ito? Okay, salamat again, Yusek Aboy and Joshua, sa opportunity na may paliwanag sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood kung ano ang nangyari sa Ayungin Shoal at bakit noong 20 July sa pagitan ng ating AFP personnel na nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa loob ng Ayungin Shoal. Idiin ko lang na ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. No? Kasi may mga inilalabas na mga larawan at video ng China at naratiba nila na taliwas sa tunay na pangyayari. Okay. Noong 20 July, namataan ng ating personnel sa Sierra Madre. May nag-angkor na China Coast Guard vessel na malapit sa Ayungin Shoal at nagbaba ng kanilang rig o rigid hull inflatable boat na lumapit at nagkukuha ng litrato sa ating barko. Nilapitan ng ating AFP personnel sakay ng kanilang rubber boat upang suwayin at paalisin sa lugar ng ang Coast Guard rig na lulan ng mga siguro around 8 na katao. No? Ang area kasi sa paligid ng barko ay considered natin na exclusion zone dahil ang barko natin ay isang naval vessel. So nung makalapit na ang ating kasundaluhan, kitang-kita naman sa video nakuha ng ating personnel na ang Coast Guard rig ang dumikit at bumangga ng bahagya sa ating rubber boat at hinataw ng kanilang hawak nila mga baton ang ating mga Navy personnel. Mabuti na lang at umurong yung rubber boat, no? Pero nonetheless, may nasugatan na ating personnel. So ito ay ikinululungkot natin, no? Na may nasugatan sa ating kasundaluhan habang ginagampanan lang naman nila ang kanilang legal na tungkulin sa Ayungin Shoal. Ang anumang paggamit ng karahasan laban sa ating mga Pilipino nagsasagawa ng lawful mission sa loob ng ating maritime zone ay lubhang nakakabahala at hindi katanggap-tanggap. Kaya ang insidenteng ito ay nagpapakita na dapat talaga igalang ng lahat ng estado ang international law, kabilang ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Yusek Aboy. Okay. Yusek, ito po, tanong ng madami. Nagtatanong po sila kung bakit, kung nasa loob naman ng ating exclusive economic zone ang mga sundalong Pilipino at nagsasagawa lamang ng legal na misyon, bakit patuloy pa rin po silang hinaharas ng China Coast Guard? Yusek Aboy, kasi dahil nga sa hindi nila ang China sa pagsunod sa UNCLOS na kasama naman sila sa pumirma dito, no? At ang hindi nila pagkakilala at paggalang sa 2016 Arbitral Award na nagpapatunay at nagpapatibay na ang historical claim nila na ang 9-dash line na tinatawag ng 9-dash line ay walang legal na basihan. So sa kabila nito, may mga pagkakataong nakakaranas tayo ng coercive at aggressive actions mula sa mga dayuhang pwersa tulad ng China. Pero hindi nito binabago ang ating karapatan at lalong hindi nito pinapahina ang ating determinasyon na ipagpatuloy ang ating mga lawful activities na ginagawa ng ating pamahalaan sa ating karagatan na sakop ng ating EEG as a Yusek. Ako, Yusek, no, bilang isang ordinaryong Pilipino, kami nga ni Joshua, pinapanood lang namin yung video, nagingit-ngit na eh. Nakakabahala po makita yung mga pisikal na sinasaktan, lalong-lalo na yung mga sundalo natin. Ano po ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ho ang NMC, upang matiyak na hindi mauulit ang mga ganitong pangyayari ng karahasan laban sa ating mga tauhan? Ang ating gobyerno ay actually kumikilos sa ilalim ng isang tinatawag nating coordinated approach
o whole-of-government approach. Una-una, pinapalakas natin ang maritime domain awareness. Pinaigting ang coordination natin ng mga operating forces like ng AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at iba pang mga ahensya. At patuloy na pinapaunlad ng ating kakayahan sa maritime security. Kasabay nito, Yusek, ginagamit natin ang lahat ng mapayapa at legal na mekanismo o yung ating tinatawag na instruments of national policy, diplomatic, legal, and other policy measures, informational, upang mapangalagaan ang ating mga tauhan at ang ating mga pambansang interes na Yusek. Okay. Yusek, si Joshua po ito. Kinundunan na po ng AFP. Yes, kinundinan na po ng AFP, DND, DFA at National Task Force for the West Philippine Sea ang insidente. Maliban po sa diplomatic protest, ano po ang mga susunod na konkretong hakbang ng Pilipinas dito? Right. Joshua, yung diplomatic protest ay isa lamang sa mga instrumento ng ating pamahalaan. Pero patuloy rin nating dinodocument ang bawat incident. Pinapalakas natin, sabi mo kanina, ang ating maritime presence at nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga international partners o like-minded nations o treaty allies upang ipakita natin ang kahalagaan ng paggalang sa rules-based international order. Ang pinakamahalaga dito ay hindi tayo titigil sa ating local presence at sa pagpapatupad ng ating mga karapatan sa ating karagatan. Joshua? Yusek, nag-usap po kami ni Joshua. Sama nyo lang kami doon sa mga kumukundin dito sa insidente ito. Pero doon sa mga nagtatanong kung hanggang saan maaaring gawin ng ating mga sundalo kapag sila ay hinarang or inatake, ano po ba ang mga umiiral na rules of engagement at paano nila ipagtatanggol ang ating karapatan nang hindi na nagpapalala ng tensyon dito sa West Philippine Sea? Yeah, may malinaw na rules of engagement ang ating AFP, Joshua, Yusek, no? Ngunit ang specific operational details nito ay hindi siguro nararapat na ipaliwanag dito, but rather ang AFP dapat magpaliwanag dito. Ang masasabi lang natin mula sa pananaw ng National Maritime Council ay malinaw ang prinsipyo. Our personnel have the right to protect themselves while exercising discipline, proportionality, and restraint in the pursuit of complying with their duties. Nakita naman natin, yan sa Ayungin Shoal, siguro napapanood natin, sa kabila ng provokasyon, nanatiling composed at professional ang ating mga tauhan at gumamit lamang ng measured actions upang protektahan ang kanilang sarili at maisagawa ang kanilang local mission. Pero, mahalaga rin sabihin ito, Yusek and Joshua, yung sinasabi rin natin Pangulo na restraint should never be mistaken for weakness. Ang pagiging responsable ng ating mga sundalo ay hindi nangangulugan na isinusuko natin ang ating karapatan. Klarong-klaro yun. Ang tunay na professionalism ay iyong kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili at ang iyong misyon nang hindi ikaw ang nagiging dahilan ng unnecessary escalation. Yusek and Joshua. Okay. And Yusek, sa kabila nga po ng sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea, sa inyo pong pananaw, paano pa po natin may papakita sa buong mundo na hindi natin isinusuko ang Pilipinas, ang ating mga karapatan sa Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea? Okay. Sa pamamagitan ng ating mga ginagawa sa araw-araw, patuloy ang ating local patrols, yung ating ginagawang maritime patrols, both aerial and surface, mapabarko man o mapating papawid. Ginagawa pa rin natin ang ating mga reclamation, nagdadala tayo mga pagkain, tubig sa ating mga sundalo nakastasyon sa KIG. At ginagawa rin natin yung reclamation actually sa Kalayaan, sa pamahalaan ng Kalayaan, Pag-asa Island. At iba pang mga regular aktibidad. Patuloy din natin isinusulong ang ating position sa mga pandaigdigang forum na batay sa international law. Hindi lamang ito usapin ng pagpapahayag ng ating paninindigan, ito rin ay usapin ng tuloy-tuloy at mapayapang paggamit ng ating mga karapatan bilang isang maritime nation. Our message is very simple, Yusek and Joshua.
we are not abandoning Ayungin Shoal or even a square inch of our maritime area. We are not abandoning the West Philippine Sea. No? Patuloy nating pangangalagaan ang ating sovereign rights at jurisdiction at gagawin natin ito bilang isang responsable bansa na naninindigan sa international law as a peaceful resolution of disputes. Joshua and Yusek? Yusek, makakaasa ho kayong kasama niyo ho kami sa inyong laban. At with that, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Alexander Lopez Sola, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek, maraming salamat po. Salamat, Yusek. Okay. Maraming salamat.